Welcome to Tayabas City! Ang geographical na kasaysayan ng Tayabas ay nagsimula noong panahon ng pre-kolonyal kung kailan ito'y orihinal na tinirahan ng mga Tagalog. Ang rehiyon na ngayon ay bahagi ng Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa isla ng Luzon. Ang Tayabas na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Quezon ay mayaman na kasaysayan na naapektuhan ng iba't ibang kultura at kolonyal na pwersa. Ang lungsod ng Tayabas ay kilala sa iba't ibang makasaysayang tanawin tulad ng mga bahay na bato ng mga ninuno. Mahigit sa 20 tulay na gawa sa panahon ng Espanyol, mga krus na gawa sa bato noong ika-16 siglo na inuugma sa mga espiritu at kalikasan, mga pista at mga lokal na mga pagkain tulad ng lambanog at iba't ibang uri ng panghimagas, kasama na rin ang mga resort at pasilidad para sa pahingahan at recreation. Ang kasaysayan ng pagbuo ng Tayabas ay maaaring maunat sa yugto ng kolonyalismo ng Espanya. Ang lugar ay unang nasa jurisdiksyon ng probinsya ng Bonbon, ngayon ay Batangas. Noong 1595, naging bahagi ito ng Encomienda, isang sistema ng pagbibigay lupa ng Espanya na pinamahalaan ni Agustin Mejia. Sa huli ay nagtatag ng bayan ng Tayabas noong 1703. Ang pangalan ng bayan ay iniuugma sa salitang Tagalog na Tabyas, na nangangahulugang tumawid o dumaan, sapagkat matatagpuan ito sa isang krus na dadaanan papuntang iba't ibang bayan. Noong 1946, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, binago ang pangalan ng lalawigan ng Tayabas at naging Quezon sa karangalan ni Manuel L. Quezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas at tubong Baler Tayabas. Ngayon ay Baler Aurora. Ang pagbabagong ito ay nagtala ng bagong yugto para sa rehiyon habang ito ay naglalakbay patungo sa kaunlaran at modernisasyon. Sa kasalukuyan, kilala ang probinsya ng Quezon sa kanyang magkakaibang kultura na kasaysayan, mga puok at likas yaman. Ang geographical na kasaysayan nito ay patunay na matibay na pamana ng kanyang mga mamamayan at ang komplikadong pag-usbong ng mga kultura at impluensyang nag-anyo sa Tayabas patungo sa lalawigan na ito ngayon. Ang cassava cake ay isang paboritong merienda sa Tayabas, Quezon na kilala sa kakaibang lasa at kultural na kalagahan nito. Ang tradisyonal na Pilipino na panghimagas na ito ay gawa sa kinudkod na kasaba, gata ng niyog, itlog at condensed milk na nagbibigay ng malambot at masarap na aroma. Ang paghahanda ng cassava cake sa Tayabas ay isang masusing proseso upang matiyak na ang kasaba ay maayos na kinudkod at isinama ng maayos sa iba pang sangkap. Ang mga lokal na mga lakal ay nagiging masigla sa pagpapaganda ng tamang templado, ng tamis at ang natatanging lasa ng kasaba. Karaniwang inihahain ito sa mga espesyal na okasyon at selebrasyon at nagiging isang pangunahing bahagi ng mga tahanan sa Tayabas. Ang kasikatan ng cake ay umaabot sa labas ng rehiyon, kaya't ito ay binabalikan ng mga bisita na nais masiyahan ang orihinal na lasa nito. Maaaring magkaroon ng iba't ibang pampalamang tulad ng keso o hiniwang nyog ang ilang version para sa dagdag na kakaibang tekstura. Ang cassava cake ay hindi lamang naging panghimagas kundi isang sagisag na kahulugan ng kulinarya ng Tayabas. Tag-uugma ng mga henerasyon sa pamamagitan ng mga paboritong lasa at tradisyon. Isa pang delicacy na sikat sa Tayabas ay yema cake. Ang yema cake ay isang sikat na Filipino dessert na pinagmulan ay sa Tayabas. Ang cake na tinawag na yema ay isang uri ng matamis na custard candy ng mga Pilipino na gawa mula sa pula ng itlog at condensed milk. Ang yema cake ay nilikha ng mga local bakers sa Tayabas na nagnanais na gawing natatangi at masarap na panghimagas. Sa paglipas ng panahon, ang yema cake ay naging isang kilalang pampamisahing sa Pilipinas, ine-enjoy sa mga espesyal na okasyon at pagdiriwang. Ang tamis at kremiyosong lasa nito, kasama ang kombinasyon ng malambot na sponge cake, ay nag-contribute sa kanyang malawakang kasikatan. Ang yema cake ay hindi lamang isang nakakatuwang pampagana kundi patunay din sa katalinuhan at inobasyon ng mga Pilipino na
mag-aalsa sa pagsasama ng lokal na lasa at tradisyonal na mga panghimaga. Ang Casa Comunidad de Tayabas ay itinayo noong 1831 nang si Don Diego Enriquez ay Gobernador Silio. Pangunahing itinayo ito bilang pansamantalang bahay panauhin para sa mga dumadalaw na Espanyol na matataas ang ranggo. Ayon kay Busita at Brazo, noong 1851, may Casa de Comunidad sa Tayabas kung saan matatagpuan ang bilangguan. Ang tribunal ay tila matatagpuan din sa loob ng kasa. Noong 1887, ayon kay Juan Alvarez Guerra, isang opisyal na Espanyol, walang duda, ito ay isa sa pinakamaganda sa Pilipinas. May malalawak na pasilyo, marilag na dekorasyon, at magarang kasangkapan. Idinagdag niya na sa isang sulok ng tribunal ay matatagpuan ang istasyon ng telegrafo. Sa kasamaang palad, malaong pagkatapos isulat ang kanyang aklat, ang isang matinding sunog ay sumiklab at sinunog ang gusali pati na rin ang iba pang bahay sa lungsod. Ayon kay Alfred Marachi, nangyari ito mga 1882 to 1883 sa panahon ng Amerikano. Ang binagong gusali ay naging isang pampublikong paaralan. Kaya mula sa pagiging sentro ng lokal na sistema ng hudikatura, naging sentro ito ng intelehtuwal na buhay ng komunidad. Sinira ito mula noong pambobomba noong 1945. Sa 2000, itinayong muli ng National Historical Institute ang Casa de Comunidad. Ang Casa de Comunidad ay isang pambansang puok sa kasaysayan na nagtataglay ng lokal na museo at munisipal na aklatan. Dito ginaganap ang maraming kaganapan ukol sa kultura at kasaysayan. Ang siglong ito ng lumang gusali ay ang lugar kung saan si Apolinario o kilala sa pangalang Hermano Puli de la Cruz ay dumaan sa paglilitis at hinatulan ng kamatayan noong 1841. Ang Malagonlong Bridge na matatagpuan sa lungsod ng Tayabas, Quezon, Pilipinas ay isang makasaysayan tulay na may pinagmulan na umabot sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Opisyal itong tinatawag na Puente de Malagonlong at kinikilala bilang pambansang yaman sa kultura ng National Museum of the Philippines. Ang tulay ay tinayo noong termino ni Gobernador General ng Espanya na si Simon de Anda Salazar na naglingkod mula noong 1762 hanggang 1764. Ang construction ay nagsimula noong 1841 na natapos noong 1850 sa ilalim ng pangangasiwa ng Espanyol na fraile na si Francisco Brillantes. Inanyayahan ng tulay ng Lukban River at nagbigay daan sa mas madaling biyahe sa pagitan ng Tayabas at mga kalapit na lugar. Ang Malagonlong Bridge ay kilala sa kanyang architectural na disenyo na may 14 na arkong gawa sa mga bato ng adobe. Ang tulay ay may habang mga 130 metro at itinuturing na isa sa pinakamahabang mga tulay mula sa panahon ng kolonyalismo sa bansa. Ang arkitekturang estilo nito ay nagpapakita ng impluwensyang Espanyol sa infrastruktura ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Sa kasalukuyan, ang Malagonlong Bridge ay nagiging patunay sa mga kasaysayan at kultural na yaman ng lungsod ng Tayabas. Naglilingkod itong isang praktikal at istruktura at attraction para sa mga turista na nagpupukaw ng interes sa kasaysayan ng Pilipinas at arkitekturang kolonyal. Ang pagtukoy ng tulay bilang pambansang yaman sa kultura ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa pagpapreserba at pagpupromote ng kultural na pamana ng bansa. Tayabas, Quezon has a rich history and is known as the City of Festivals. Before the arrival of the Spaniard, Tayabas has already organized into barangay with village chief and council of elders. When the Spaniard came, the town was properly organized into pueblo and church. Tayabas was given the title of most noble villa even before it became the provincial capital, highlighting its importance in 2007.
component city, but its cityhood status was later revoked. The city is located at the southeastern foothill of Mount Manahaw and is known for its weaving industry, production of lambanog wine, and other cottage industries. Tayabas is also a potential spot for small and medium enterprises in coconut processing, fortunate cacao and coffee production, and more. The city is home to various tourist spots, including Nawawalang Paraiso Hotel and Resort, Mainit Hot Spring, and historic chapels. Tayabas celebrate festivals such as Mayuhan sa Tayabas and Hagisan ng Suman Festival. Bagaman mas kilala ang Pahiyas Festival sa Lucban, isang bayan sa probinsya ng Quezon, ito ay isang malaking pagdiriwang na nagdudulot ng mga bisita mula sa malalapit na lungsod kabilang ang Quezon City. Ang piyesta na idinaraos taon-taon tuwing Mayo 15 ay isang masigla at makulay na kaganapan kung saan ang mga bahay ay pinaroromansa ng mga agrikultural na produkto tulad ng prutas, gulay at kipeng, dekoratibong pilipit na bigas. Ang piyesta ay isang pagdiriwang na pasasalamat para sa masaganang ani. Welcome of Tayabas is beautiful, girl. Welcome to Tayabas City. Characteristics of Tayabas people. Una ay mannerism ng mga taga-Tayabas. Ang mannerism ay iba-iba base sa mga tao. Halimbawa, sa pinsan ko, ang kanyang mannerism ay siya ay laging nagngangat-ngat ng kuko mapa wala man siyang gawa o may iniisip siya. Isa pa, ang characteristics ng taga-Tayabas ay kanilang lingwahe. Ang lingwahe naman nila ay katulad lang ng sa atin na Tagalog at wala pang iba. Hindi sila nag-iimik ng Ilonggo o Bisaya. Tagalog lang din ang kanilang iniimik. Then sa kanilang punto, ang kanilang punto ay kataas ang tono ng kanilang pag-imik. May tono lagi ang kanilang imik at laging kadalasan ay meron silang ay sa kanilang pagsasalita. Yun.